Mahalaga sa akin ang daycare center kasi dito sa daycare center is malapit na yung mga anak, yung isang anak ko na daycare center na si Maymay nag-aaral. At saka may feeding, kaya always siya present dyan. Kasi alam mo na, yung mga bata, kailangan talaga, hindi katulad sa bahay, palaging tulog. Tsaka, mabuti na itong dito, at least open siya sa mga, sa mga kaibigan niya, ganyan, marami. Tsaka, especially talaga na may ma-learn siya dyan. Gaano po ka-importante ang ECCD project? Mahalaga po talaga ito kasi dito po na napapakita ng mga bata sa loob ng 3 oras or 2 oras, napapakita po nila yung strength nila, yung lakas nila, yung galing nila, yung kilala nila yung mga shapes, yung pangalan nila, yung kanta, alam na po nila, na-recognize nila, yung mga colors. Mahalaga po ngayon kasi yung mga parents naman nila ay willing naman po talaga magpaaral ng kanilang mga anak. Naging isang volunteer ako na dati naman ako volunteer. Bilang as a nanay, kumbaga masaya na ako na palaging ubus yung feeding ko. Sabi nila kahit magano ako dyan, maglakad ako dyan. Ina ni Maymay, masarap magluto ng araskado. Nakakatulong din sa kanilang kalusugan, siguro tingnan mo nga sila active. Kasi yung linuluto ko is yun, masustansya, at saka may halong pagmamahal bilang isang ina. Masaya na ako ganun sa mga bata. Pero nung kinausap ko ako na yung na-train po ako sa Wimsu, doon po parang namulat ko, opo, sayang naman po yung galing ko, sayang naman po yung skills ko na pwede kong ibahagi sa mga bata. Tapos kahit wala pong bayad or anuman, buong puso ko pa yung inaalay at itulong sa inyo. Bilang isang parents sa mga anak ko, especially yung mga daycare ko, yung mga grade 1, nagtuturo din ako. At least pagdating sa school, hindi sila panganga. Ganun. So, para sa iyo ate, mahalaga talaga ang edukasyon. Mahalaga talaga ang edukasyon. Kahit mahalaga ang edukasyon sa mga anak ko para paglaki nila, hindi na sila maging palaboy, hindi na sila sa kalsada. At least meron silang edukasyon talaga na ipagmamalaki na kahit ganito lang yung tatay ko, yung nanay ko, mayroon silang dignidad. Sa ngayon po, sir, masaya po ako dahil na-achieve ko po yung pagiging volunteer teacher ko. Kasi po, sa araw-araw na natutulog ako, iniisip ko, uy, may trabaho pa ako bukas kasi para sa mga bata. May naghihintay sa akin. Tapos habang nasa loob ng daycare ako, masaya ako kasi nakikita ko yung meeting nila, yung tawanan nila, yung laro nila. Tapos yung nakikilala ko kahit ibang mga bata, iba-ibang sektor, nakikilala ko yung ugali nila. Ay, may bata pala ganito, ay, may bata pala ganito. Ganito pala yung isang mother. As a daycare worker, hindi lang isang nanay sa bahay, pati na rin pala sa school. Si Maymay ngayon, hindi katulad sa dati, oo, nagtuturo din ako sa kanya sa bahay, pero hindi katulad dito sa daycare center. Marami siyang kaibigan, tsaka active sa school, at tsaka alam niya na kung anong responsibilidad niya. Maaga pagigising na siya, sabi niya, ina, may pasok, sabi ko, meron, kaya andyan, always siya present. Ako, Dayang, Villamor, Ina, Omar, nag-school, Amasipla, 3 daycare. Mahalaga para pag-school sin mga bata, minsan po mga anak ko, para bukod sila makuhan, pangandatan nila, maparayaw to. Tapos minsan sila makaliyo sa mga pa-kinder, makuhan sa pagkuhan nila, maingat na sila. Magpagkuhan, pagdatong pagkita ko siya magkuhan na siya. Bukod na tag na masipog siya tao, di siya mabiyang mga bata-bata adya bang biya, tao duwaing di siya mabiyang magbisara, magkuhan. Pero pag school niya man, di na siya masipog, may na siya masipog, misan mataw-tao magkalang-kalang, magbisara. Kuan na siya, sa mukong mabuntol pagbisara niya, kuan na siya, kuan na siya mga tao. Nilag ko to, baya to da pa mukatan sila maka-school, misan kuan, misan meron na ama nila, kabayan ko maka-school sila katan. Amo makakuan sila to,
Siyempre, bang sila ang unong sandak manambuok makatalos kanila, aun makatabang kako sandak manambuok, biya makakuan kami kuan na mo, biya paghirap na mo, aun makatabang. Yung mo lang bangaon mga kuan ko, magdakdak-dakdak ako, magtrabaho. Namo yan yung binang ko bang magparakdak ako, magpakuan. Nang din katagna biyan ni nang ko magtrabaho, maglabandera. Kuan siya kasi minsan noon yung problema ko mga anak ko, problema pag-usaha ko. Makalamod ba ako dito man ko makakadto na, malawa-lawa siya. Makakuan makatawang-tawang kako bago ko na ko biya. Ko na ko biya magbukmukad siya. Magkuan biya makuan hapikilan ko biya mayang-hayang along pikilan ko, makalamod ako dito. Man dito isa biya malasig-lasig. Na biya makuan siya bako dito. Kuan biya importante biya pag-dikir sa mga bata. Minsan yung mga bata biya di makaingat, masipuhon. Pagsud nila biya dikir lakuan, malawa yung sipog nila, malawa yung kuan nila. So, timawang ka ate. Oo, timawang iba na MTG makakuan da isa biya mga minsan uno di ka mabiya magpa-school, pag dungog mo yato biya ganahan ka magpa-school ang mga bata. Siya magpa-dikir. Omar William Mall as last December, entering the daycare center. He was very shy, quiet, mahihain talaga, hindi nagilingga sa mga iba, parang alone. Pero later on, in this starting January, parang nagko-cooperate na siya sa mga iba. He is participated na yun sa mga class activities, nagja-join na siya, tapos as what din I would say, parang he really wants to learn. Gusto talaga niya yung may matutunan siya. Kahit yung iba naglalaro, pag nagtuturo, siyempre yung mga bata, yun talaga ang anong gali nila, mahilig sa laro, activities. Pero si Omar, as what I observe, yung parang gusto talaga niya, maski yung iba naglaro, yung siya nakapokus talaga kung ano talaga ang tinuturo. May siguro yung potential niya, is he really wants to learn, baka may mararating din itong bata nito. Pag depende na rin sa mga parents o daycare yung itong ganitong bata, dapat talagang tulungan. So he really wants, as I observe, gusto talaga niya may marating siya. Sana nga, pagka-opening, open pa rin ito. Para hindi na ako mahirapan sa anak ko na si Maymay na mariretain sa daycare center, meron pa rin. Nagpapasalamat po kami sa UNICEF at sa WIMSU dahil may daycare center po kami. At sana po, ang programang ito ay tuloy-tuloy dahil mas marami pang mga batang nangangailangan ng serbisyo ng daycare. Sana yung project di makuan siya tuloy-tuloy kay para makatabang siya biya amo minsan kuanda ko man ng mga bata-bata pag-school, pagkuhan. At least magsarang sukuli sa bako, parabaran ko, minsan ang buksi, hindi ako kalawaan. Kaya tabangan ako, sana ko manlong pag-school, malago sa pagsukulan ko. Nagpapasalamat din ako sa UNICEF at saka sa WIMSU na dahil sa anak ko na si Maymay, hindi na ako nahihirapan para papasukin siya sa daycare center. At saka kasi si Maymay is mariretain pa. Sana nga, meron pang pagka-opening, meron pang daycare center. Lastly, I really want to thank the UNICEF, WIMSU, who are really willing to support the preschoolers of the Masetlag Transitory Site. Kasi ito talaga ang kailangan nila, yung edukasyon. Kasi hopefully sana, I pray na matutuloy-tuloy talaga ito para sa kabutihan ng mga bata dito. Kasi sila talaga ang nangangailangan ng edukasyon. Kasi sila ang maging epektado during that siege. 2013. Hopefully, I pray matuloy-tuloy na itong edukasyon as a preschooler dito sa Masetlag. Thank you. Look how they shine for you and all the things that you do.